Sino po ang mga kinilig? Ayan. Ayan po. Sino po yung mga kinilig kahapon sa Happy Hearts Day? Meron po ba mga nakatanggap ng bulaklak at tsokolate? Mukhang wala. Mamaya ho. Tamang-tama. Tangkilikin niyo po ang produkto ng ang Youth, Hope Bites at Hope Florals. Para lahat ay uuwing may ngiti sa mga labi. Ayan. Sige po. Ayan. So habang ang mundo po ay nagsiselebrate ng Valentine's Day, nagsiselebrate ng romantic love, love sa gitna ng mga mag-asawa, tayo naman po ngayon ay magsiselebrate ng unconditional love na bigay ng ating Panginoon. Amen? Ayan. Ayan po. Anyayahan ko po ang lahat. Tayo po ay tumayo. Sisimulan po natin ang ating pagsamba sa isang hymnal. Ayan. Sabayan niyo po ako sa ating pagkanta ng Old Rugged Cross. Ating alalahanin ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesus. On that hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above
should someday for a crown. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for the gift of salvation and redemption, Panginoon. We celebrate your love, Panginoon, and sacrifice for us. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah. Let's say, thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat. Ngayon naman po, let us trade our sorrows for the joy of the Lord. Amen? Hallelujah. Yes, Lord. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. May action tayo dito. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. Trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Trading my sickness, I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let's say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Hallelujah. Lahat ng hinanapin, pagsubok, problema, itaas natin sa Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus, we celebrate you today. Yes, Lord, we praise your name. Though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We will dance for the Lord. Let's say la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. Let's say la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. Hallelujah. Napakagaan sa pakiramdam pag sinurrender lahat kay Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's continue to celebrate the redemption of Jesus Christ for us. Yes, Lord. We praise your name. I know He rescued
Lord. Salamat, salamat, Panginoon. We celebrate ng Panginoong ating pinaglilingkuran, hindi natiling patay. Siya ay muling nabuhay at niligtas tayong lahat. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. We are broken vessels in front of you, Panginoon. Fill us with your Spirit today, Jesus. Oh, this praises broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. Jesus, all our failures and weaknesses, Lord. Thank you, Lord. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. Yes, Lord. This morning, we ask for your presence, Lord God. May the Holy Spirit open our spiritual eyes, Panginoon. Hindi kami magbubulag-bulagan sa pagmamahal na sa iyo lamang galing, Panginoon. Walang makapapantay sa iyong grasyang binibigay sa amin, Panginoon. And today, we celebrate that, Panginoon, the salvation and redemption of Jesus Christ. Salamat, salamat. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Whoa, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace.
worship Him on high. Hallelujah, Jesus. We put You on high, Lord. Walang makapapantay sa pag-ibig, sa grasya at mercy binibigay Mo sa amin, Panginoon. Walang ibang pupurihin kundi Ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. We celebrate the amazing grace, the blood on the cross na nagligtas sa buong mundo, Panginoon. Yes, Jesus. Raise your voices, say your thanks, your prayers to Jesus. Lahat ng inyong dinaramdam, itaas natin sa Panginoon yan. Hallelujah. Walang kahit anong kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Let us turn to God. Let us turn to the cross. Return to Jesus Christ. Hallelujah. We celebrate His amazing grace. Yes, Lord. Let's sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Lift without the instruments. Amazing grace. Jesus, we worship Your name. We praise You on high, Lord. May Your name be exalted, Panginoon. Walang iba. Hallelujah, Jesus. We lift You up today, Panginoon. Yes, Lord. We worship Your throne. We kneel down before You, Panginoon. Walang makapapantay sa matamis na pangalan ni Jesus. Hallelujah. Thank You for the sacrifice, Panginoon. The sacrifice of the Father. Thank You, Jesus Christ, for living inside our hearts. Thank You, Holy Spirit, for filling this place. Hallelujah. Thank You for Your presence today, Panginoon. Oh, hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Yes, Lord. Thank You, Jesus. Today, Lord, we recognize the sacrifice You did on the cross. Ang sakripisyo ng isang ama ng pagbigay ng kanyang bugtong na anak upang iligtas ang sanlibutan ito.
Thank you, Lord, kasi sa iyong pag-alis sa mundong ito, iniwan mo ang Holy Spirit na nananahan sa amin ngayon, Panginoon. And we know, Lord God, na kahit anong mangyari, no one can ever take that salvation away from us. No sin and shame, Lord God, will put us down, Panginoon. Kasi alam namin, Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Hamakin man kami ng mundo, batuhin man kami ng putik, Panginoon, we will continue to serve, we will continue to pursue and serve in your kingdom, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na unconditional. Walang makapapantay, Panginoon. Kung meron man pong kaming nararamdaman na kulang sa amin, Ikaw ang pumupuno nito, Panginoon. Thank you for filling our vessels, Panginoon. And may we be carriers of your light and love in this world. At ma-share namin ito, Panginoon, as we become broken vessels in your throne. Makita ng mga nakapalibot sa amin, Panginoon, ang kagandahan ng salvation na sa iyo lamang nanggagaling. And we celebrate, Lord God, because you are our Redeemer, and our Redeemer lives forever and ever. And someday, we will share that, Lord God, in heaven. Lord, we pray na sa aming pakikinig po ng inyong salita ngayong umagang ito, buksan niyo po ang aming puso at isipan. Kung meron man, Lord, mga problema, kasalanan, Lord, na nakabara sa aming puso at damdamin, Lord, you take that away. Magaan ang aming pakiramdam ngayon, Panginoon, na makikinig ng inyong salita at tatanggapin namin ng buong puso ang katuruan na aming matatanggap ngayong umaga. Lord, pagpalain niyo din po ang magdadala ng inyong banal na salita ngayon, na bawat salitang lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, will give grace, Lord God, and will share your glory. Wala kaming ibang itataas, pupurihin at sasambahin ngayong umaga, kundi ikaw lamang, Panginoon. We give back all the glory and praises in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Hallelujah. It is not just doctrine. It's model for life. When your life breaks, may sakit ka, karamdaman ka, kanino ka dapat lalapit? Sa manufacturer, sa creator mo, syempre. Siya nakakaalam eh. Siya nag-design sa'yo. Siya ang nakakaalam kung saan niya dapat i-restore. Di ba? Because He made you. How about the role of God, the Holy Spirit? Ang Holy Spirit naman is the life giver for the breath. I am planned by the Father, created through the Son, powered by the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Hello. Hello, mic test. Magandang umaga po sa ating lahat. So, welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan. So, na-miss natin yung mga kasama natin. So, lahat, pinabati ko po yung mga matagal namin din nakita na mga golden ladies. Welcome po sa ating lahat. Gayon din po sa lahat ng mga kabataan na narito. So, bago ko simulan yung ating mensahe sa linggong ito or sa umagang ito, meron muna akong papanood sa inyo na maikling video. So, I will try to relate yung math and science doon sa ano natin kasi may share ako eventually later. Can you play yung YouTube video? Hindi mo.
Yun. Thank you, Kev. Ano yung napansin natin doon? Yung una, nakita natin yung square, di ba? So, hindi siya magkasya dun sa triangle. So, using a mathematical principle, we called, kung natandaan nyo yung geometry ninyo nung high school and college, so, favorite namin pag-usapan to science and math. So, naggawa yung bakit napagkasya? Ito po, sa pamagitan daw po ng triangulation. So, any polygon includes square, and yung triangle can be divided, or including square, can be divided into smaller triangle. So, a polygon is a closed object with two-dimensional shape formed by 3 or more line segments that connects end to end. So, 3 or more segments na equal yung segment na magkakarugtong. So, nagawa yon because of a simple division, advanced geometry, using acute and angled triangle. Natandaan niyo pa ba yon? And the word equilateral transformation. Baka tulog kayo, kaya pinapaalala ko ngayon. And then, yung area or formula how to calculate or get the area of triangle and square. So, Gilbert or Brother Gilbert, ano ba ito pinagsasabi mo dyan? Paano mo marirelate yan na sa ating pinag-usapan? So, if you remember, pinag-usapan po natin yung Trinity. Ito po yan, Trinity, na example, triangle, Father, Son, and the Holy Spirit. So, tatlo yon. And equal sides, magkakaparehas siya. Okay? The Father is not the Son is not the Holy Spirit is not the Father. So, magkakaiba po silang persona. But the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Okay? Yun yung triangle. Maliwanag ha? Na-share yan ni Arnie from the creation. Ando na po yung Trinity. Ngayon, babalik ako sa ating Foursquare Foundation. Kaya ako sinama yung square. Alam nyo ba, pag tinanong kayo, kaya nyo bang sagutin? Ano pa yung Foursquare? Ano yung inaatinan mo na grupong Foursquare? Bakit, ano yan, square? Ano yung square? Okay? So, the square is a fourfold ministry ni Jesus Christ. So, ano yung apat na yon? Andun yung cross, makikita niyo yan. Andun yung dove, which is the Holy Spirit. The cross, the cross represents the Savior. The dove is the Holy Spirit. The cup represents Jesus as the healer. And crown represents Jesus as the soon coming King. Ayun pala, andyan, sa side. So, may kikita po natin yan. And then, each color, merong yan representation. Okay? And yung ating founder, si Amy, nakita o nakuha niya rin tong vision na to doon sa book of Ezekiel. So, andito rin makikita yung vision ni Ezekiel regarding the face of a man, which is the Savior, lion, which is the baptizer, ox is the healer, and an eagle, the soon and coming King. So, yun po yung apat. Alright? Kung makapansin niyo yung square, pag hinati nyo yan, kahit na ilang, per se dalawa, magiging equal yan na rectangular. Si Sam, kasi engineer siya, malalaman niya, simpleng-simple kay Sam yan. Pag hinati natin niya apat na square yon, which is equal pa rin and stable at complete, and it will stand by its own. Okay? So, kaya niya ma-defend yung bawat sarili niya. Pag pinag-usapan natin yung cross and Savior, it will stand that Jesus is our Savior. Ganun lang po kasimple. Alright? So, yun po yung ating introduction na talagang, I hope, maintindihan natin pag pinag-uusapan natin tong Trinity. And last, since we are Foursquare, laging nababanggit ko or napapaalala ko kay Arnie na nalilimutan natin, our biblical foundation or the term Foursquare represent a balance,
Yun nga, nasabi ko sa inyo, balanse, a firm foundation taken from the book of Hebrews chapter 13 verse 8. Ano tong verse na to? Yung mga foursquare, tubong foursquare, ano to? Tong talatan to? So, yun yung Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. This verse highlights yung immutable. Pag sinabing immutable, hindi yan mababago. And consistent. Kaya nga sinasabi natin, talagang solid yung foundation natin as a foursquare. At dito, makikita yung eternal nature ni Jesus Christ na ibinibigay sa atin na meron tayong stability and assurance and hope. Amen? So, pag naintindihan po natin na yan, we can easily say, we are foursquare. Go. Let's go. So, ang na-assign po sa akin at nabigay sa ni Pastora is yung Trinity in the redemption and salvation. So ano yung role ng Trinity dito sa redemption and salvation? Nakatulad na shinare ni Arnie last week, nakita natin starting the creation or in the beginning of time, andun na po yung tatlo, Father, Son, and the Holy Spirit. Nagtrabaho sila hand in hand. Amen? So, makibasa kayo. Tulungan nyo ako, basahin natin itong mga talatan to isa-isa para eventually maintindihan natin. Nandito po, magko-concentrate yung context or yung pag-usapan natin. Can you read Galatians chapter 4, verses 4 and 5? Ready? Go. Ephesians 1:4-5, go. Through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Next, Ephesians 1:5, go. Titus. Okay, amen. Thank you sa pagbabasa. So these verses outlines yung divine plan, nag-span ito from the eternity past, yung nakalipas, and beyond our future. Cover niya po lahat. Alpha and the Omega, covered lahat. So, makikita natin yung origin that long before the world was created, God's purpose and will was to choose a people for Himself based on His own mercy, not on human achievement or work of righteousness. So, will at mercy or grasya ng Diyos. Hindi yan dahil sa gawa natin, dahil righteous kayo, dahil mabait kayo, dahil kayo nagtatize or nagbibigay kayo, tumutulong kayo kay pastora, gumagawa kayo dito sa church. No. Sa umpisa pa lang, ito na po yung origin, pinagmulan at plano ng Diyos sa atin. Ano yung method makikita natin? Sa-summarize ko lang po itong introduction natin para at least malalaman na kagad natin or maideya na tayo kung ano yung pinag-usapan natin. At the perfect historical moment, the fullness of time, God sent Jesus to be human, di ba? Binigay niya ang kanyang buktong na anak, na subject siya, na pinasa natin. He was subject to the law to redeem those bound by the law. Sino yung bound by the law? Tayo yung nabubuhay dito sa mundo, lahat tayo ay nakasalalay or nagdidepende kung ano yung batas or ano yung mga napapairal, napa-under dito sa mundong ito. So ganun din, dumaan din si Kristo at naging tao siya. To redeem those bound by the law, this salvation is applied internally through the washing and renewal of the Holy Spirit.
So may idea na kayo ha. So yung redemption and salvation, makikita na kagad natin. From the beginning, may plano na sino? Yung Father. Sino yung method? Nakita natin, si Kristo, siya yung gumawa. And then through the Holy Spirit, we were washed or hinugasan, nilinis tayo at na-renew tayo ng banal na Espiritu. So dito pa lang, assured na tayo na yung redemption and salvation, andun na kagad yung Trinity. Amen? And the resulta nito, the ultimate goal of this plan is, yun nga, nabanggit natin, yun sa mga binasa natin, the word adoption. We are moved from the status of outsider because we were sinners, or nawala tayo dun sa status ko na anak ng Diyos. Nawala yun because of the sin. Pero, ito nga yung plano ng Diyos para tayo ay ma-redeem or makuha muli. Amen? Dahil nga sa kasalanan, yan. Because of sin, nasira po ang lahat. Nawala po yung communication, bond, and relationship natin sa Diyos. Nasira nung panahon pa lang ni Adan at ni Eva. So kung natandaan niyo yung story, kausap or kasama lang nila ang presensya ng Diyos Nakakausap nila yung God the Father Pero because of the sin, nawala lahat yun until namana at naipasa sa atin. Tama? So, pero may good news. May good news po mga kapatid. Ano yung good news? Nakalagay po to, sin did not cancel God's original plan. So hindi sinira ng Diyos yung kanyang covenant or yung kanyang pangako or yung kanyang goal or plan. Hindi niya kinansela yan. So hindi nagkaroon ng breach of contract. Ibinigay talaga ng Diyos yung kanyang pangako. Hindi ba tayo masaya doon? Parang walang masaya. Walang masaya doon sa good news na hindi kinansela ng Diyos ang kanyang original plan. Yan yung nabanggit ni Arnie last time, nung last preaching niya. Ngayon, sa ating Christian theology, ito, papaalala ko sa bawat isa, yung redemption is a act of being bought back. Pag-usapan kasi natin yung dalawang word na redemption and salvation. So yung redemption daw is a act of being bought back from sin's penalty. A price was paid, a debt was settled, a work was finished through the sacrifice of Jesus Christ. On the other hand, yung salvation naman daw po ay, it is the present reality of that redemption. It is the experience of being rescued and restored to God, beginning with justification, continuing through sanctification, and culminating in His glory. So magkaiba po yung dalawa yung redemption and salvation. So illustration, ganito po yan. Isipin nyo, kayo po ay nakulong. Kayo ay isang prisoner. Nakulong kayo dahil sa inyong pagkakasala na talagang ginawa mo, talagang guilty. Kaya ka nakulong, kaya tayo nakulong. Guilty tayong lahat. Pero ito yung tingnan nyo, isipin nyo, one day, maaring life sentence ang nyo, and pwedeng silya elektrika or kamatayan ang kabayaran ng ating pagkakasala, kaya doon sa ating pagkakakulong. Pero dumating ang isang araw, someone else step in and pay the full price of that sentence. May isang tao na gumawa at nagbayad ng lahat para mapawalan sala ang iyong kasalanan. Yung lahat ng pagkakautang, ito yung binabanggit dito. The legal debt is settled. Pagdating doon sa kulungan,
Lahat ng mga ibinigay sa iyo pagkakasala, nakasulat po lahat yan eh. Naka-record yan. Kumbaga recorded sa NBI, sa police na si Gilbert Laurel, ganito yan. Dati ang ganito kahit na napalaya ka. Tama? May history yan eh. Pero dito, sinettle po lahat. Yung tinanggal yun lahat. Kaya paglabas mo, wala silang makikitang history na ginawa mo itong mga bagay na ito. Nakukuha nyo? Ito yung difference nung ginawa ng ating Diyos doon sa binibigay ko sa inyong story na prisoner tayo. Magkaibang magkaiba. And then ngayon, natanggal lahat yun, nabura na. Nabukas ngayon yung pintuan ng Bilibid Prison sa maximum maximum security doon sa saan yun? Sa Muntinlupa. Ano yung mararamdaman? Ano yung gagawin mo? Yung redemption is the price has been paid. The work is finished. Isipin mo, wala kang kahirap-hirap. Hindi ka nagbayad ng attorney, hindi ka naglabas ng pera, wala kang ka-effort. Tama yung sinasabi ni Pastora. Hindi ka pa nakulong ng life sentence. Nakulong ka lang ng ilang araw kasi nga may pagkakasala tayo eh. Hindi natin kayang makalabas nung time na yon. Pero merong Diyos na nagkatawang tao, binayaran lahat ng ito. At siya pa ang nag-abogado para sa iyo. Siya ang naglakad ng papers mo para linisin yan. Tanggalin yung pangalan mo dun sa records na yon. Amen? Yun yung redemption. Siyempre, but now, as a freed person, siyempre, katulad sinabi ko, bukas na yung pintuan, as a freed person, you must walk out of that prison. Pinalaya ka na, lahat tayo. Napalaya na, doon sa kwento. Tayo po lahat yon, pinalaya na tayo. Lumabas na tayo sa pintuan ngayon. Pero, ang ano dyan is, learn how to live outside or rebuild relationship as start a new life. Ito po yung challenge, tama? Kasi pag ako lumabas ng Bilibid, napalaya, eh syempre alam nyo, for example, kapitbahay nyo ako, taga rito ako sa CDC, biglang umattend ako dito kay Pastora sa church niya. Alam nyo, convicted ako, nakulong ako. Ano ang papasok una sa mga isipan natin? Matatakot, tama. May record. Yeah, kasi depende nga kung ano yung kaso mo eh. Ex-con ka pa, di ba? Yun yung pino-point out dito eh. Pag lumabas ka doon, ang iisipin ng mga tao sa ating paligid, ikaw ay isa pa ring makasalanan. Tama ba? Na-redeem ka lang eh. Na-redeem pa lang tayo nung time na yon. Alright? So dito ngayon papasok yung salvation. Salvation is a living daily in the freedom that redemption has already secured. Since secured ka na, nawala na ngayon, record mo, tinanggal nga eh. So dapat panghawakan natin yun na malinis na tayo, pinatawad na tayo ng Diyos, na rescue na tayo ng Diyos. Dito ngayon papasok yung salvation na pang-araw-araw mo raw na dapat gawin at gampanan. Paano? Redemption happens once. Isang beses lang po namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Amen? Isang beses lang binayaran pong lahat yon. But salvation is experienced daily. Hindi rin po once lang yan. Unless Baptist yung once saved, always saved. So magkaiba po yun. Hindi po natin yun ang pag-usapan. Ang point ko rito is the salvation must be earned daily. Kailangan ma-practice natin. Yun yung gusto natin bigyan din dito. Yung experience. Yung dito na napapasok, the Trinitarian work, the Father planned the release. The Son paid the price.
Okay? And the Holy Spirit teaches the freed person how to live a life freely. So nakikita nyo na ngayon yung connection. So yung God the Father daw ang nagplano ng lahat para ma-release ka sa kulungan. So maaring siya yung nakakaalam sino ang dapat lapitan, sino ang warden, sino yung pinakamataas na opisyal at sino yung abogado na kakausapin. Pero inutusan niya ang kanyang buktong na anak para i-execute at para gawin at siya pa ang nagbayad. Okay? And then yung Holy Spirit, yung paglabas nyo sa pintuan ng bilibid, yung Holy Spirit, yung patuloy na nagbibigay sa atin ng kalayaan. Amen? So dito pa lamang sa pinag-uusapan natin, na-reveal na natin na from the redemption at plano ng Diyos, andun na po silang tatlo. Hindi po sila naghiwalay. Alright? So, okay, next. Pag-usapan po natin paano nagawa, ano yung mga role ng tatlong persona ang pinag-usapan natin. And sabi rito, yung Father daw is the planner of the redemption. God the Father planned redemption and the salvation. Sa Kanya nagsimula of His eternal love and sovereign will before humanity ever fell. The Scripture shows that the salvation was not a reaction to sin, but a purpose already set in God's heart. So hindi lang daw pala niya to na biglang naisip na lang dahil nagkasala o may kasalanan tayo. No. Buo na sa Kanya ang plano. Ito ang difference ng mga planner and engineers today sa ating God the Father. Bakit? Ano yung difference at pagkakaiba? Ang Diyos daw, bago pa niya gawin yung plano, alam niya na. And then, at the end ng plano, alam niya na kaagad yung outcome. So si Sam, paring pag nagplano siya as an engineer, maaaring hindi niya alam kung okay yung pinlano niya o hindi. Tama ba, Sam? Pwedeng pumalpak yung plano ng mga tao. Ito po yung pinakamalaking difference. Pero ang ating Diyos Ama, sinabi, from the beginning of time, alam na kagad. At mahigit doon, yung ending, alam na rin niya. So, napaka-importante ng role ng ating Diyos Ama rito sa pinag-uusapan natin. So, nasabi rin dito, the plan in eternity fast. So, yung nakalipas, alam niya na bago pa makarating doon sa current at future. Before the creation, the Father already purposed redemption. So, pinlano niya na to. He chose us in Christ before the foundation of this world. Ephesians 1:4, yung kanina binasa natin. So, alam niya na, pinili niya tayo at naisip niya ng lahat ng ito. This means salvation was not an emergency plan. Hindi daw emergency or nagulantang na lang ang Diyos. Naku po, nagkasala, kailangan ko iplano yung salvation. No. Alam niya na, kompleto na, nakalatag na po ang lahat. That God's love moved ahead of human failure. Ito yung pinakamatindi rito. Yung pag-ibig daw ng Diyos, kumilos na ahead of our failure. Bago ka pa magkamali, bago ka pa magkasala, alam niya na kung ano yung plano at gagawin niya sa inyo. Amen? So, wala siyang plano na yung sinisip na bakit ginagawa sa atin ng Diyos. Ito, bakit ako naghihirap? Bakit lahat ng problema nasa akin na? Bakit sangkatutak ang utang ko? Bakit? Ang dami po natin tanong. Hindi natin tinanong, Lord, what can you do? Pinakita na rito, lahat ginawa na ng Diyos para sa atin. Ang kailangan lang natin gawin ay panghawakan yon. Okay? Then third point dyan, yung plan through Christ the Son, or plan in love and grace, sorry, dun muna ako sa
Number 2, the Father's motivation was love, not obligation. Alright? In love, He predestined us for adoption. Dun sa Ephesians chapter 1, verses 4 and 5, binasa natin. Redemptions flow from God's grace, not human merit. Magkaiba po kasi yung obligasyon doon sa minamahal mo, kaya mo nagawa. Parang ganito, tayo mga parents, obligasyon natin na buhayin at pag-aralin ang ating mga anak. Most common yan. Di ba? Marinig ko ang obligasyon ng mga parents na pagtapusin at pag-aralin na ating mga anak kahit na anong mangyari. Tama? Minsan, yung obligasyon, kahit hindi mo gusto, kahit yun napipilitan, yun yung term. Kasi talagang pipilitin mo makatapos siya kasi obligasyon mo yun. Pero kung mahal mo talagang yung mga anak, ang ating mga anak, iba po. Hindi mabigat gawin ang lahat ng bagay para makatapos ang ating mga anak kung mahal po natin. Yun po yung difference. Maliwanag? Okay. Sa plan through Christ, so eto na, pumasok na. So pinlano na ng Diyos. Pinlano rin ng Diyos na gamitin at pumasok ang kanyang anak. So the Father destined redemption to be accomplished through His Son, Jesus. In the fullness of time, God sent His only Son. In sa Galatians chapter 4, verse 4. Jesus was not sent randomly. So, hindi lang, bigla na lang, Jesus, ikaw ang gagawa nun, naisip ko ha. Hindi lang ganon. Hindi biglaan yon. Nasa plano po talaga ang lahat. He was sent at the right time, in the right way, according to the Father's will. Jesus was the central to the plan, not an afterthought. So si Kristo talaga po yung sentro nun. Okay, babalikan ko, sa segue ulit ako dun sa kaninang inintro ko para ma-relate ko at masabi nyo, may connection yung shinare ko kanina. So nakita nyo dun sa fourfold ministry natin yung square. Through the division, hinati yung square, naging triangle. Tama? So, you will see na yung sentro ng gospel or belief ng Foursquare, it was centered through God. Lahat po yun, ang sentro nun ay Diyos, yung Trinity pa rin. Kasi sa loob ng square, lumabas po yung triangle. Tama? So, masasabi ko, kaya hindi, kahit na anong mangyari, sinasabi ko sa pamilya ko, I will never leave yung Foursquare. Hindi perfect po ang Foursquare Church. Wala pong perfect na church. Kung meron man perfect na kayong makita, paglipat nyo doon, hindi na yung perfect. Kasi andun ka na eh. Wala pong perfect na church. Never namin kinlaim nila pastora na perfecto po tayo dito. No. So, balik ako doon. So, nakita po natin yung sentro, katulad nito, ang sentro ng plano ng Diyos ay si Kristo. Number 4, planned as part of an eternal agreement. Ito yung plano ng Father. So, kasama na sa kontrata para ma-release tayo. Si Kristo, nakita na natin. Dito, pasok din yung eternal agreement. So the Father planned redemption within the unity of the Trinity. So tatlo kailangan kasama doon. So it often described as the covenant of redemption. Ito na yung kasunduan. Yung covenant. Ito yung kasunduan para ma-release tayo. Pinag-usapan natin. So the Father proposed to save His people. Yung plano. The Son agreed to accomplish the work. And the Spirit agreed to apply it. So sa redemption and salvation, may kita nyo ang kanya-kanilang mga role. So this plan was certain because it rested in God's own faithfulness. Dahil sa ating yung faithfulness ng ating Diyos. So itong plano daw nito may clear goal. The Father's goal was not only to forgive, but the adoption and
restored relationship. Ito po yung gusto niya, yung adoption and restored relationship. Kanina yung picture natin, nagkaroon ng barrier, nagkaroon ng gap, nagkaroon ng wall, yung tao at Diyos. So ito po yung nire-restore, ito po yung ibinabalik at gustong ibalik ng ating Diyos. Yung tunay na relationship, yung dating relationship, yung communion ng tao at saka ng Diyos na talaga maka-direct tayo sa Kanya. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. Ephesians 1:5, kasama sa binasa natin. Salvation was planned so humanity could become God's children again. Nung nagkasala tayo, nawala po yung title natin na Son of God. Nawala yon. Naagaw po ng kaaway yon. Nung time na yon, ang tawag sa atin, Son of the Devil. Kasi makasalanan tayo. Nung makasalanan tayo, yun yung title natin, di lang natin namamalayan. Pero nabura yan dahil sa kay Kristo. Niredeem niya tayo. Yun po yung extra na idea or learning do sa ginawa ni Kristo. Siya yung nagbayad, di ba? Ano yung binayad ni Kristo? Bukod sa nakita natin na nagbuhos siya ng kanyang sarili or na kanyang buhay or kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Yun lang yung alam natin, tama? Pero, di ba, after his death, third day pa siya nabuhay? So, ano nangyari dun sa remaining days na yon between nung namatay siya at nung nabuhay siya? Maybe in the future ma-explain or ma-share ni Pastora kung ano yung nangyari doon. Shorten ko lang, summarize. Ito po yung time na nakipagbaka at bumaba siya sa impyerno. Nung namatay siya, si Jesus Christ bumaba sa hell. Ano yung ginawa ni Kristo doon sa hell? Ba't siya bumaba doon? Dahil nasa kanyang kasalanan, lahat, di ba? Anong kabayaran sa kasalanan? Ma'am? Bumaba siya doon. Napunta siya ng impyerno. Pero may ginawa siya. Ito pa yung payment at yung effort na ginawa niya. Nakipagbaka siya sa impyerno kay Satanas para kunin alin? Para ma-restore at ma-recover yung key of death. Kinuha niya yung susi. Summarize lang to, ha? Nakuha niya yung susi ng kamatayan kasi namatay siya eh. Nung nakuha niya yung susi, yung time na nabuhay siya. So, na-restore ni Kristo yung buhay. Inagaw kasi ni Satanas yun eh. Kaya marami tayong problema, kaya marami tayong mga sakit because Satan is holding yung key sa inyong mga buhay. So, si Kristo, kinuha niya yon para magkaroon tayo ng buhay muli. At pinakita niya sa buong mundo or sa yung time na yon, siya ay nabuhay. Dahil hawak niya na ang susi, the sin on death. Na-recover niya yun. Yun yung time niya. So, hindi lang dahil namatay siya, bumaba pa siya doon, at kinuha niya, ni-recover niya. Para sa atin. Amen. Doon ako sa, yan. Let's go to number 2, the Son. Ano po yung role ng ating Jesucristo rito? So, the Son is the accomplisher and mediator. What the Father planned, the Son fulfilled. Ito na yung nabanggit ko. Ginawa niya, nag-acknowledge siya. Hanggang sa bumaba, yun, kinuwento ko sa inyo, nakipagbaka siya sa impyerno. He fulfilled everything. Ginawa po niya ang lahat. Jesus Christ stepped into humanity's history. So, nagkatawang tao, and live the life we could not live. So ginawa niya ang lahat, nagkatawang taon. Huwag tayong magmalaki sa Diyos dahil ginawa niya as a human. Kung naghihirap ka, naghirap din ang ating Diyos nung time na yon. At nasabi pa rito, yung hindi natin kayang gawin, ginawa at pinakita niya. He obeyed the law perfectly and offered himself as the spotless sacrifice for sin. Inako niya na tayo dapat yung mamatay.
Maaring hindi kayo yung ipapako ngayon. Pero ang nabanggit kanina, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At walang hanggang kamatayan yun sa impyerno. On the cross, redemption was accomplished. Ito yung isa sa mga 7 last word na naririnig natin kahapon. Ang tawag ng sa event natin is a victory, di ba? Ang sabi ng John chapter 19 verse 30, it is finished. Through His incarnation, obedient life, sacrificial death, ano po ang naibigay sa atin? It was a victory and resurrection. Yun yung sinabi ko kanina. Wala bang amen? Kinuha ng Diyos yung key of death kay Satan ulit. Kaya nagkaroon tayo ng victorious and resurrection life. Jesus paid the full price for sin and reconciled humanity to God. Dito, nung sinabi ng Diyos, it is finished, yun doon lahat tinapos. Kumbaga, ito po yung final sign, sealed, hindi lang sign, sealed sign na malaya na po tayo. Amen. Atong seal na to, hindi ito gawa lang tao kasi pag may human effort, may temporary. Remember, pag gawa lang ng tao, it's a temporary. But yung reconciliation at yung signed and sealed na ginawa nating Diyos ay again, immutable, hindi nababago or wala nang habol. Yun na yun. Kayo ay saved na. Amen. Redemption is not partial. Hindi siya partial. Kompleto po to. Redemption is not ongoing na kapatid, ginagawa ko pa, sige lang, intay lang ka dyan. Hindi siya ongoing. Redemption is complete. Wala nang pagkukulang, wala ka nang hahanapin pa. Ibinigay na talaga lahat ng ating Diyos Ama at ginawa ng Diyos Anak. The cross is not possibility. The cross is not possibility. Itong cross daw. Hindi possibility or option na pipako natin yung Kristo na yan sa cross. May purpose lahat. That cross, after naipako si Kristo, nag-iba po ang symbol niyan. Pinag-aralan namin kahapon, the cross is an object, is a cursed object or masama ang tingin ng mga Hudyo at ng panahon na iyon. Pag nakita yan. Punishment, lahat na ng negative, yan. But after Christ crucified dito at siya'y nabuhay, nag-iba po ang meaning nito. Kaya andyan yan, hindi lang basta natin yan sinampayan dyan or dinisplay. This cross symbolizes victory. So, victorious po tayo dapat. Bakit malungkot kayo? The battle has been won. Ang mga patindi rito, wala tayong effort, nanalo tayo. Pinanalo tayo ng ating Diyos. Next slide. Okay, let's go to the Holy Spirit. Ngayon, ano ang role ng Holy Spirit doon sa redemption and salvation? So what Christ accomplished historically, the Holy Spirit applies it personal. Personal na. Ito na, papasok na. Kasi remember, nung time na paalis na si Lord, ang sabi niya, my Father promised, ito yung promise ng kanyang ama daw, that the Father will send helper and comforter nung time na yon. Kasi wala na si Lord, paakyat na siya nung time na yon. So, ang banal na Espiritu, ang kumikilos daw ngayon until and beyond. Iniwan niya ang kanyang banal na Espiritu. Andito ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Without the Spirit or without the Holy Spirit, redemption will remain a fact of history. Kung wala daw ang banal, kung hindi iniwan ang banal na Espiritu sa atin, yung nangyayaring yun ay parte lamang po ng history.
Kasi walang nagsusustain. Remember, after na umakyat si Kristo, na-empower lahat ng apostol, ang lahat ng sugo ni Kristo, ano nangyari? The world turned upside down at doon po lumaganap ang Ebanghelyo at Christianity. So they were empowered by the Holy Spirit. So nabuhay at napakalat po ang lahat ng mensaheng ito through the Holy Spirit. So the Holy Spirit convicts us pag yung nagkakasala tayo. Nabanggit din yung kahapon. Pag ikaw ay nagkasala tapos nararamdaman mo na parang, mali yata yung ginawa ko. That's the Holy Spirit. Pero pag ikaw ay kakasala at parang wala kang nararamdaman, may kalyon ang iyong puso na okay lang sa'yo na, niloko ko siya, no? Ini-scam ko si brother. Natatawa ka pa. Mag-isip ka na. So, maaring di na nangungusap sa iyo ang Banal na Espiritu, maaring kasabwat ka na ni Satanas. So, remember, ang role ng Holy Spirit is to convict us daily. And the Holy Spirit awakens our faith. Yan po yung nangyari sa amin. Maganda yung nangyari sa aming retreat nung 12 hours. 14 hours yata. 14 hours. Our faith was awakened. Noong time na yon, sabi ko kay Arnie, yun ang Foursquare. Nabuhay, sabi ko, nabuhay yung Foursquare blood ko kasi talagang dinikdik kami doon sa, remember ko ano yung calling talaga natin as a Foursquare. Andun lahat po. So itong pinag-uusapan natin is part of the Foursquare Gospel. So the Holy Spirit regenerates our heart. Siya'y nagre-regenerate, Banal na Espiritu yung nagpapalakas, nagbibigay ng patuloy na pagtibok ng ating puso. Not physical, but yung magbibigay ng drive sa atin. And the Holy Spirit sanctifies the believer. Tayong lahat, yun ang trabaho ng Holy Spirit. And the Holy Spirit seals us for eternal inheritance. Siya'y nagbuklod sa atin para matanggap po natin yung eternal inheritance natin sa ating Ama sa langit. Yun po yung trabaho niya. He saved us through the washing and rebirth and renewal by the Holy Spirit. Yung binasa natin na last sa Titus 3:5. Salvation becomes real when the Holy Spirit brings the finished work of Christ into our lives. So, kompleto, tama? So, yung redemption ng salvation, pinlano ng Ama, in-execute ng Anak, at sinustain ng Banal na Espiritu para po tayo magpatuloy. Amen? So, salvation is not just as part of the moment. Hindi yan nabanggit ko na one time, big time. Salvation is not just a moment or part of the moment. It is a journey. So sakto yan dun sa goal ng national na we will conduct our Foursquare journey. So redemption or salvation is a journey. It's a continuous. So araw-araw, kailangan ma-exercise po natin. So, paano natin to ma-apply? Ano yung significance nito? Ken, can you go to the next slide? Wala. Sige, habang nililipat ni Kem. So, ito yung significance para sa atin. Ayan, thank you. So, number one, assurance of salvation because redemption originates in God's eternal plano ng Diyos, hindi to based on our human effort. Our salvation is secured. Kasi nga, nabanggit ko kanina, pag galing sa effort mo, sa galing mo, hindi tayo nakakasiguro dyan kung masusustain mo yan or makakapatuloy yan. Magigiba at magigiba yan. Kasi gawa lang natin yan. Effort lang natin yan. Our salvation was from God. Pag galing sa Diyos, ano raw? Secured and assured ka. Pangalawa, a call to worship. Salvation is Trinitarian. Papasok ulit tayo doon. Yung
worship natin daw ay, our salvation is Trinitarian, our worship must be Trinitarian, glorifying the Father, exalting the Son, and defending on the Holy Spirit. So yun yung dapat natin ginagawa. So pag tayo ay nag-praise and worship, we always invite the Holy Spirit. So laging kasama yan. Hindi natatapos yung pananambahan natin or praise and worship natin without the move of the Holy Spirit. We thank the Father and Son, pero we invite the Holy Spirit to strengthen and manifest and work within us. And then, number 3, yung transformed life. So we are not just saved from sin, we are saved into relationship, holiness, and mission. So na-build na yung relationship natin, dun po pwede tayo magpatuloy na maging banal. And hindi lang po yun, meron pong mission na ibinigay sa atin. Ano to ang mission na to? Ito po yung Great Commission na patuloy tayong humayo at i-share po natin yung pagpapala at lahat ng natutunan natin dito. And we also have one purpose. Kem, malapit na ako, don't worry. Conclusion. So redemption, again, redemption is God's finished work. Salvation is our live response. Yung buhay na reaction natin sa Diyos dahil sa Kanyang ginawa. Alright? And then, from eternity past to eternity future, from the beginning and the end, the Trinities work with one heart, one will, and one purpose. Ano pong purpose natin? To give glory sa ating Diyos at maging victorious po sa atin, ang buhay natin. To restore humanity into loving communion with God, we have one God, one redemption, one salvation, and one eternal purpose. Our purpose is to give glory and worship our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? And I hope maliwanag na po sa atin. Hindi pa rin daw, hindi pa raw sabi ni Chesky. Hindi, joke lang. So, nakita natin na Father, the Son, and the Holy Spirit is working together for our redemption and salvation. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, good morning po. Wala po akong verse ngayon, but magte-testimony na lang po ako about dun sa na-experience ko po nung Foursquare Journey or FER po na nangyari po kahapon. So, I wanted you to be blessed also dun sa nangyari rin po sa akin, sa experience ko po doon. So, during po nung FER po namin, ang dami ko pong nakuhang new revelations po na makakalain niyo po na since birth po ako hanggang ngayon 27 years Christian na ako, pero may pinapakita pa rin sa akin si Lord na kahit paulit-ulit ko na nakikita or naririnig yung scripture or yung lecture na yon, pero may pinakita pa rin sa akin si Lord na bagong perspective. So it really changed me nung araw na yon, na magbago talaga, maging totoo yung transformation ko, na talagang mamatay. So, tinuro po talaga sa amin doon na mamatay. But not physically, but spiritually. Yung say na dati is namatay na, kundi ang mabubuhay na is si Kristo sa puso ko. So, it really changed me the way paano ko i-view yung love ko para sa Panginoon. Yung dating akala ko na mahal ko siya, hindi pa pala yun yung mahal na mahal. Ngayon, nung narinig ko yun and na-bless ako, talagang nagbago yung love ko sa Kanya, na
kung paano natin i-treat yung magulang natin, i-treat yung mahal natin sa buhay, dapat ganun din natin siya mahalin. Kasi minahal niya na tayo simula pa lang. Katulad nga po ng tinuro kanina, that God, before everything, minahal niya na tayo simulang-simula pa lang, di pa tayo kinay-create. Naisip na niya, ito yung gusto ko i-create at mahal na mahal ko itong mga creation ko. Then pangalawa yung weight ng love and yung weight ng salvation and yun nga, redemption na tinuro sa atin or pinakita sa Bible is dun ko rin siya na-experience na talaga mapapaiyak ka talaga dun sa experience na yun. So, I was really blessed and really moved dun sa experience ko po na yun. So, ngayon po, sa ating tithes and offering, I want to challenge you po to really give to our Lord and give back yung blessings na binibigay talaga niya sa atin. Akalain niyo po yun, di ba? Hindi pa nga tayo pinapanganak, mahal na tayo, binigyan na tayo ng gift, binigyan tayo ng magulang na magkikare sa atin, binigyan tayo ng jobs, and binigyan tayo ng businesses na tutulong sa atin para mabuhay sa mundong ito. And this time, we wanted to give back naman dun sa Panginoon na abundant tayong binibigyan ng blessings. So, this is one way to give back and worship the Lord. And I challenge you, Lord, na bigyan natin ng ibalik natin yung nararapat para sa Panginoon ng bukal sa puso natin. So, let's stand up po and let's pray. Taas po natin ang ating tithes and offering. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Lord, maraming salamat po, Lord, for everything you've done to us, O God. Lord, thank you for these blessings, Lord, na binibigay niyo sa amin, Lord, individually and in also to our families, O God. Lord, thank you for continues to give us strength and knowledge and wisdom, Lord, sa pagising namin sa umaga, Lord, sa mga nagtatrabaho po, God, na binibigyan niyo po kami ng lakas, Lord, na pumasok, Lord, at umuwi ng may saya, may kagalakan, Lord, sa aming family, O God. Lord, thank you for the businesses, Lord, and also sa school, Lord, na pinapasukan po ng mga estudyante po, O God. Lord, thank you for the protection, Lord, and the provision, Lord, na binibigay niyo sa amin, O God. This time, Lord, we offer our tithes and offering to you, God, to show our worship, Lord, and our love to you, Jesus. Lord, maraming salamat po for everything you've done. In Jesus' name we pray, amen. It will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Yeah, and it will come back to you. When you give to the Lord, you got to do it. Yeah, and it will never come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Yeah, and it will come back to you. When you give to the Lord. Oh, when you give to the Lord. Announcement po, may special number po yung mga teams po. Enter his gates with thanks, enter his courts with praise. Bring him a shout of joy, sing of his endless fame. For the
giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. God, my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. God, my life, you will never leave. You are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. Oh, you know my name, you know my heart. You've been here from the very start. God, my life, you will never leave. Lord, you are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I Ayan, good morning pa ba? Ayan, good morning pa rin po. So ngayon po sa ating announcement po, so ating Dawn Watch po, tuwing Tuesday, Thursday, and Saturday, 5 to 7 a.m. via Zoom or Messenger po. And then we have our prayer meeting po tuwing Wednesday, 3 to 5 p.m. via Zoom and Messenger as well. And then meron po tayong Bible study sa Rodelitos po. Amadeo Cavite, tuwing Friday po, 3 to 5 p.m. So, pwede po tayong mag-join. And then, we have our Crossroad Silang na Bible study tuwing Thursday po, 2 to 3 p.m. Friday na po pala ang Bible study. Same po ng time, 2 to 3 p.m. po, Pastora. And then, we have yung worship service po ng Sunday po, 8 to 9:30 a.m. po sa Crossroad Silang as well po. And then, ano yung pala? Ayun po. So, magpo-promote lang po kami mga youth. So, meron po kaming fundraising po na project. So, tawag po namin dito ay Hope Bites. Hope you like it. Hope you like us. So, ayun po. Meron po kaming cookies. And as ngayon po, February 15, sa kahapon po, kapag hindi pa po kayo nakapagbigay ng flowers, eto na po. Ginawa na po namin kayo ng flowers. Magkano price? Ang aming price po ay... Pag bumili po kayo ng bouquet, meron na po siyang kasamang 3 rosas. 100 pesos po ito. Tapos kung kayo gusto niyo po magdagdag ng additional roses, per flower po is 30 pesos. So bawat rosas po na inyong bibilhin ay makaka-sponsor po sa mga kabataan na gustong sumali sa mga youth camp sa naparating. So sponsor a youth po. Ayan po, so ginawa po na DIY po to. So kami po ang gumawa nitong mga roses na to. So pinaghirapan po ng mga youth ito. So, ayan, kami po ay
kumakatok sa inyong mga puso ngayong Valentine's Day. Kahit di pa tayo nag-celebrate ng Valentine's, pero bawal po lumabas ng walang hawak na rosas. Especially po sa mga tatay. Alam po namin, di pa kayo nagbibigay sa mga nanay. Sold out na po lahat. Ayan po, so meron po kaming cookies. 120 pesos po to. 3 cookies na po to. So, as well, kami po ang mga nag-bake nito. I love you. Ayan po, may heart shape po dyan at meron po ang mga regular po. Chocolate chip cookies po. Ayan, para daw po tumamis ang inyong araw. Bumili na po kayo sa amin. Parang awan nyo na po. Ayan po. So, ayun lang po for announcement. For UFW po, may announcement po ang mga nanay. Ayan, paalala lang po sa mga UFW or women's ay meron po tayong alabaster outpouring sa March. Kailan, Pastora? March ano? March 1? Ano? Kailan yon? March ano? Third sa. Third Sunday yata eh. Ayan, sa March 7 po, meron tayong final alabaster outpouring na gagawin. So, inaanyayahan ko ang lahat ng kababaihan, yung inyong mga alabaster ay pwede nyo na pong ibigay ngayon. Mamaya habang nagla-lunch, no, ibigay nyo na po. Unless okay lang ba magpa-special offering kami para yung mga katatayan masuportahan naman kaming kababaihan, no? Kasi negative po ang fund namin. Negative ang fund ng women's. Negative 1,000. May utang pa kaming 1,000. Kaya para awan nyo na. Suportahan nyo mo ang kababaihan. Dati sinasabi nila mayaman daw ang kababaihan. Ngayon naghihirap kami ngayon. Bankrupt kami ngayon. Kaya okay lang po ba magpa-special offering kami? Sure ba? Sure? O sige, pwede po, dito na lang. Tanggalin mo na lang yung Ayan. So, lahat ng mga kababaihan, meron tayong alabaster outpouring sa March 7. So, bakit tayo may alabaster? Para saan po itong alabaster? Yung alabaster po, binibigay po natin ito piso-piso every day. So, sa isang taon, 365. Pero syempre, nagmahal naman na ngayon. Baka pwede naman 2 pesos. Basta minimum of 1 peso per day. So, pwede kayo magbigay 2 pesos, 3 pesos, 1,000 per year. Depende po sa inyo, sa puso ninyo. Okay? Saan ginagamit po itong alabaster? Okay? Ang nagbe-benefits po ng alabaster ay yung ating mga aged ministers. Okay? Yung mga pastor po natin na retired na wala na po silang kakayanan. Alam po natin, ang mga pastor po natin, wala naman sila talaga mga work, no? Tapos nag-retire na sila as pastor, wala na po silang pagkakakitaan or resources nila. So, sinusuportahan po natin sila. No, may percentage po dyan. And then, sinusuportahan din natin yung mga Bible schools. Yung mga schools natin, meron tayong 7 Bible schools sa buong Pilipinas. Yung 4 square po, So, sinusuportahan din natin sila. And then, yung mga Bible scholars, no? So, hindi nyo alam, sa piso ninyo ay nakapagpaaral ka na ng isang pastor.
no? So, wag po nating panghinayangan yung piso-piso na minsan pakalat-kalat lang sa bahay natin. Ipunin po natin yan, dalhin po natin dito sa church para sa pagsama-sama, malaki na yan. Okay? And then, syempre, di ba, may portion din doon para sa fund po ng UFW natin as a local church. Kaya, wag po kayong manghinayang na mag-support. Okay po? Maraming salamat sa mga nagbigay ngayon. Ayan, praise the Lord. Salamat po sa bouquet. Belated Valentine. Hindi, the whole month of Feb ay Heart's Day. Okay. So, sa araw pong ito ay nais nating i-welcome. Meron tayong isang family na dumalo today. Ang family ni Diego Cañete. Ayan, si Diego may dalang 3 anak. At saka, of course, si Janice at si Anthony. Mag-asawa sila. Yan. So, sila yung mga taga saan sila? Sa Francisco ba o sa San Jose? Ayan, malapit lang dito. So, welcome po kayo dito para sumamba kasama kami tuwing linggo po ito. And of course, si Jenny Sipin, kaibigan ni Glenda. Welcome, Jenny. Thank you for worshiping with us. At ganun din po sa ating mga kapatid na na-miss natin for a few weeks. Welcome, si Maylene. Nawala si Maylene for a few days, no? So anyway, mga kapatid, na-bless po ba tayo today? Yes. Alam niyo po ako, sobrang natutuwa ako kasi nakita ko may mga bata. Alam niyo ngayon, isang toddler pa lang ang sumasayaw, ano? Next year po, baka 3-4 na yan sila. No po? So, hindi po ako na-bother, natutuwa po ako. Tapos may mga teens kanina. It is a sign that the church is growing and that we have a future. Amen? So, alam natin, hinihintay na natin dumating na agad si Lord. Pero nobody knows the exact time. So, but if the Lord tarries is coming, ibig sabihin, kung si Lord ay hindi pa talaga siya darating in few years time, magpapatuloy po tayo sa pagsamba, sa paglilingkod, magpapatuloy tayo sa pangangaral ng gospel, particularly the Foursquare Gospel. Amen? So, nakakatuwa po, there was just like 12 or 11 na dumalo sa Foursquare experience retreat yesterday, but don't worry po, kasi gagawin din po natin yun para sa ating lahat. So, ano lang po yung batch by batch. Okay? So, kami lang po yung first batch. But, truly, napakaganda po ng experience, napakaganda po ng vision na pinapakita ng Panginoon. Nag-aalala tayo minsan, parang kunti lang tayo, huwag po tayo mag-alala. Once na nasimulan na po natin ang intentional discipleship system na ito, lalago at lalago po tayo. Hinintay lang po natin ito kasi we have been planning na gawin natin ang IDS but in a Foursquare way so that we will not miss anything. Amen? So, sobra pong nakakatuwa. Like sa testimony ni Sai, di ba nakita natin he's been a Christian all his life, pero ang dami pang revelations ng Panginoon. So anyway, I'm sure ganito po ang magaganap sa ating lahat. Amen. And so at this time po, nais kong anyayahan ng lahat as we pray. Sige po. So, praise the Lord sapagkat nais kong imbitahan, meron bang somebody from us na may special prayer request?
Meron bang may sakit at karamdaman na gusto niyong pumunta rito para we can lay hands on you and pray with you, believe with you? Ayan. Si Mel, kasi si Mel will be delivering her baby. Ayan. Masikip na. Meron po, sa inyo po dyan, nais ninyo ng pagkilos, paghipo ng Diyos sa mga atin po. Meron kayong mahal sa buhay na gusto nyong dalhin sa Panginoon. Pangangailangan sa trabaho, pangangailangan ng karunungan, katalinuhan para sa mga estudyante, any need na pwede nating dalhin sa Panginoon. Meron pa po ba? Yes, okay? So, nais ko pong hilingan ng lahat na mag-release po tayo ng blessing. When we stretch our hands, that means na nag-agree po tayo sa kanilang panalangin at pangarap. At tayo po'y nakikiisa sa kanilang pananampalataya na ang kanilang inihiling sa Panginoon ay ipagkakaloob ng Diyos sa takdang panahon. At nagre-release po tayo ng blessing. Tayo po'y channel of God's blessings, but it is God who blesses. Ang Panginoon po ang nagbibigay ng pagpapala. Hallelujah! Yes, Lord, maraming salamat. Tinataas po namin ang aming mga kamay, tanda ng aming pagsuko sa iyong kapangyarihan at sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sapagkat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, Panginoon. By your grace, naririto po kami. Malakas, malusog, punong-puno ng pag-asa ang aming mga puso. Bagamat may mga kapatid kami na maaring may sakit at karamdaman, may mga hilahil sa puso, may mga kalungkutan, maaring may mga kapatid kami, O Diyos, na mayroong kumakaharap ng malaking problema at hamon sa buhay. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas po namin sila sa nangangailangan ng karunungan. You are the God of wisdom. At ang pangako mo, ang sino man nangangailangan ng karunungan at ng katalinuhan, lumapit lamang sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng tunay na karunungan. Sa araw na to, tinataas namin sa iyong kapatid namin, Lord, na nangangailangan ng karunungan mo. Kaya nangangailangan ng gabay, nangangailangan, O Diyos, ng liwanag sa daan na nais niyang tahakin. Salamat, Lord, sa mga naghahangad ng tagumpay sa buhay. Ang dalangin po namin, Panginoon, because Jesus, you are our victorious God. At kami po are more than conquerors, more than victors, sapagkat kami po ang tumatanggap ng tagumpay mo. At ang tagumpay mo ay amin pong ini-enforce dito sa aming daigdig, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga nangangailangan ng pag-iingat at nangangailangan ng provisions. Panginoon, ditataas po namin sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid na ito at hinihiling namin, pakaingatan niyo po sila, hawakan niyo po sila sapagkat ang iyong mga kamay ang pinaka-safest place on earth, O God. At alam namin, Panginoon, ang kamay mo ang kamay mo na nag-iingat ay siya ring mga kamay na nagpapala sa aming mga buhay. Sa mga may mahal sa buhay na maaring kumakaharap ng pagsubok, maaring mayroon ng ina, may ama, may kapatid o kaibigan sa aming kalagitnaan na naaalala ang kanyang mahal sa buhay. Nasaan man, Panginoon, ang taong yon na inilalapit namin sa iyo sa aming mga puso. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong mga kamay. Sa mga nangangailangan ng tulong, sa nangangailangan ng kalayaan. O Diyos, Ikaw po ang magpakilala sa kanila. We pray, Lord, na ang taong iyon, una sa lahat, ay makakilala sa iyo. Lord, we pray for your plan of redemption to be revealed
by the Holy Spirit, and also the plan of salvation to be activated or applied by the Holy Spirit sa taong yon. Sapagkat alam namin, Panginoon, marami sa tao ang malaya, pero nakakulong ang mga kaluluwa at spirito. Lord, we want and we are praying for healing and deliverance in the name of Jesus para sa mga kapatid namin na kumakaharap ng mga kalungkutan sa buhay, ng mga hopelessness. Lord, maraming salamat sapagkat ang pangako mo, ikaw ang Diyos na may magandang layunin at magandang plano sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi naghahangad ng kasamaan para sa amin. Salamat, Lord, because, Lord, in your name, Jesus, we have a future and a hope, oh God. Hallelujah! Hallelujah! At patuloy na sa araw na to, Panginoon, hangad namin kalayaan para sa aming mga kapatiran, kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa mga bisyo, kalayaan sa mga sakit at karamdaman, kalayaan sa pang-aabuso at pangluloko ng kaaway, kalayaan mula sa kahirapan. In the name of Jesus, salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nagtagumpay na ngayon at magpakailan pa man. Itong aming dalangin. And also, Lord, especially, we pray for Mel. Lord, as she prepares, oh God, for a healthy delivery of her baby. Salamat, Panginoon, sapagkat ang babying ito na regalo mo sa kanila at sa buong pamilya ng Laurel at sa buong pamilya, Panginoon, ni Mel. Panginoon, maraming salamat sapagkat, O Diyos, alam namin na laging ang regalo mo, ang gift mo ay laging may dalang kasiyahan at kagalakan. Salamat sa wisdom na ibibigay mo sa mga doctors na mag-a-attend sa Kanya. Maraming salamat, Lord. Ngayon pa lang we are rejoicing for the gift of life para kay Mel at kay Sai, Panginoon. Salamat sa bagong transformation, life-changing experience na binigay mo sa Kanya, sapagkat, Lord, you are preparing him as a godly father sa kanyang baby at maging sa kanyang wife. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo sa aming mga buhay. So today we rejoice and we continue, Lord, to praise you and to worship you as we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Okay, so nakahanda na po ang ating lunch. Pwede po bang, I want to meet with the fair graduates yesterday. A short meeting lang. Pwede ba tayo dito or sa labas? Dito na lang. Sige, while having... Ayan dyan, okay. Yes, sige po. Thank you. So, let's have lunch together.